Inaanyayahan po ang bawat isa na tayo muli tumayo at buksan po natin ang ating Bible sa Romans 15. Nabasa po natin kanina yung 13 hanggang 33. Tayo po ngayon ay babasahin na lamang po natin is yung Romans 15 verse 13. Yung unang-una po na talata. Verse 13. Romans chapter 15 verse 13. Kung nakiyan na po kayo, sabay-sabay natin basahin sa ESV or English Standard Version. Romans 15 verse 13. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. Tayo po ay sandaling yumukot, manalangin. Let us pray. Muli o Diyos, kami po ay nagpapakumbaba sa iyo pong trono ng awa at biyaya sa umaga pong ito. Bahagi po ng pribileyo ng aming pananambahan ay ang pakikinig po ng iyong salita. Kaya ang dalangin po namin sa umagang ito ay patuloy na ang banal na Espiritu ay gabayan po kami sa aming pakikinig at ako na mangangaral, Panginoon, upang amin pong lubusang maunawaan ang mga bagay na nais po ninyo na amin pong makita sa aming buhay. At amin pong maganap ito, masunod po anuman ang mga alituntunin na iyo pong ipagtagubilin sa amin. Upang, O Diyos, kami ay tumibay sa amin pong buhay pananampalataya sa harap po ng mga pag-uusig at panunukso at ng mga problema, Panginoon. At Ikaw, O Diyos, ay maihayag, maluwalhati po sa aming buhay, sa ikaluluwalhati po ninyo. Sa iyo po ang papukit, pasasalamat naman. Lahat ng ito ay sa pangalan ng Panginoong Hesus natin magsabi ng Amen. Amen. Kakaupo na po ang bawat isa. Kung inyo pong mapapansin, tayo ngayon ay nasa second to the last chapter na ng Romans. At humigit kumulang na po tayo ng 2 taon sa Book of Romans. At isang chapter na lang po, chapter 16, na ating tatalakayin next week. At matatapos na po natin ang sermon series na ito. At muli po sa ating pagbabalik tanaw, ang Romans po is the tinatawag po natin na magnum opus ni Paul pagdating sa kanyang panulat. Dahil nandito lahat ng mahalagang theology and doctrines ng ating Christian faith. No? Yung chapter 1 to 5 pa nga lang, nakasentro na siya dun sa justification o yung pagpapawalang sala sa atin. Kung kaya tayo po ngayon ay matuwid na sa harap ng Diyos at may kaligtasan at buhay na walang hanggan na. Yung chapter 1 hanggang chapter 12 ay puro doktrina. No? Yung foundation, alam nyo, sa bahay mahalaga yung pundasyon. Ano po? Wala pong nagtayo ng bahay na bubong kagad. Ang inuuna ay ang pundasyon. Kasi yun ang nagpapatibay sa estruktura ng gusali. Gayon din po sa ating pananampalataya. Naisulat ni Paul yung tinatawag na Romans, yung chapter 1 to 12, ay mga important doctrines of the Christian faith na ating pinangahawakan. And then, paglagpas po ng chapter 12, o starting ng chapter 12, puro applications na po yun. Marami po tayong natutunan na aplikasyon ng mga doktrina na ating natutunan mula sa chapter 1 to 11, pagdating ng chapter 12 hanggang sa katapusan 16, puro aplikasyon na. Kasi wala pong silbi, walang saysay na tayo ay matuto, ngunit wala po tayong tinatawag na aplikasyon. Mahalaga po sa ating Kristiyanong pananampalataya, lumalago tayo sa kaalaman, ngunit hindi lamang po sa kaalaman, kundi sa atin pong pamumuhay na may pagsunod sa mga tagubilin po ng Panginoon. And kung mapapansin niyo po, yung last natin na preaching on the book of Romans, ay nakita natin po yung katotohanan na ang pag-asa ng tao, no? Sa panahon po nang naisulat yung Romans, may dalawang klase. May dalawa pong tinatawag na kategorya dun sa church, sa early church, which are the Gentiles and the Jews, mga Hudyo at mga Hentil. At nakita po natin doon tinuro ni Paul, ikaw man ay Hudyo o ikaw may Hentil. Ibig sabihin, ikaw man ay Hudyo, the chosen nation of God, or Hentil, o ang iba pa mang lahi na hindi naman pinili na bayan ng Diyos, isa lang ang pag-asa ng tao. Yun ang Panginoong Hesukristo. No? Sa panahon po natin ngayon, busy-busy ang mga tao ngayon dyan sa labas. Bakit? Kasi bukas may mahalagang kaganapan para sa kasaysayan ng ating bansa. At ano yun? Eleksyon. Ano po? Mahalaga po yung eleksyon na yan. At Kristiyano po nating duty
ang bumoto at manalangin para po sa ikatitiwasay ng ating bansa, para po tayo patuloy bilang church ay maganap po natin yung ating gospel mission sa ating pong bansa. And ang tao ngayon, marami ngayon sa mga tao diyan na hindi mananampalataya, ang pag-asa nila ngayon ay mga nasa kandidato. No, pero alam po natin na wala pong magiging perpektong gobyerno hanggat hindi bumabalik ang Panginoong Jesucristo. Kaya although tayo nasa mundo pa din, may bahagi pa din tayo. No? Boboto po tayo. Manalo, matalo ang ating kandidato, huwag kang makikipag-away. Alam mo bakit? Kasi manalo, matalo, pinaniniwalaan natin sa Romans, yung providensya ng Diyos, sino man ang ilalagay ng Diyos yan, manok mo man yan o hindi, yan ay tinalaga ng Diyos. Kaya mga Kristiyano, walang saysay na mag-away-away over politics. Kasi alam nyo bakit? Isa lang po yung ating kinikilala na talaga pong tagapanguna natin at walang iba yun kundi ang Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin even the reformers, yung mga ninuno natin, na mga naunang mananampalataya po sa atin. Naniniwala sila that God places yung sino man lagay po diyan na public official, dahil ang Diyos po, kung sino man lagay niya diyan, pag naglalagay siya diyan ng magandang public official, mabuting public official, ay pinagpapala niyang bansa. Pero pag naglalagay siya dyan ng wicked na public official, pinarurusahan niyang bansa. Kaya kailangan mag-repent. Kaya tayo mga Kristiyano, dapat i-preach natin yung gospel. So ganun yung pananaw po natin. Ang pag-asa natin ay wala po sa mundong ito. Ang pag-asa po natin walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo at ang Kanya pong Ebanghelyo. Kaya nga po, nakita natin, naintindihan natin bakit si Kristo ang pag-asa natin. Dahil siya lamang po yung sukat na nagligtas sa atin. Lahat tayo makasalanan at papunta po doon sa parusa ng Diyos. Kahit ikaw po ay pagsisinungaling lang yung naging kasalanan mo sa buong buhay mo, hindi ka nangalunya, hindi ka pumatay, hindi ka nagnakaw, yun lang ang kasalanan mo, makasalanan ka pa din. Tayong lahat, sinasabi ng Biblia, ay makasalanan at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay ano? Kamatayan o yung walang hanggang pagdurusa sa impyerno. Ngayon, ang tao nag-iisip, gagawa na lang ako ng mabuti, tatapalan ko na lang lahat yung kasalanan ko ng mabuting gawa. At baka sakali, na sa araw na pag-uukom, hindi na makita ng Diyos yung kasalanan ginawa ko. Pero hindi po. Sabi sa Biblia, ang ating lahat ng mabubuting gawa ay maduming basahan lang sa harap ng Diyos. Dahil po bakit? Mansyado na ng kasalanan. Kaya kung ikay aapela sa korte at susuhulan mo yung judge, ng basahan, ay hindi matutuwa sa iyo yun. Lalo lang maiinis sa iyo yun. Lalo ka lang nun parurusahan. Paano pa kaya sa Diyos na wala tayong maitatago, wala tayong maililihim? Kaya nga po, hindi po ang ating mabuting gawa, hindi po ang isang reliyosong tagapanguna, hindi po ang isang kandidato, hindi po ang yaman, hindi po ang ating kalakasan, katanyagan, impluwensya, hindi yan ang magdidikta sa iyo. Anong magdidikta sa iyo? Ang Panginoong Jesucristo, na siya ang nagbata ng iyong kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng iyong kasalanan ay kanyang inako, binuhos sa kanya habang siya po ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. At lahat naman ng kanyang mabuting gawa, yung perpektong pagsunod niya sa Diyos, yun naman yung ibinigay niya sa iyo. Kinuha niya ang iyong kasalanan at ibinigay niya sa iyo ang kanyang katuwiran. Kung ikaw ay mananampalataya sa Kanya, hindi kay Maria, hindi kay Anghel Gabriel, hindi kay Joseph, hindi kay San Juan, hindi kung kani-kanino pa man po. Hindi sa Santo Papa, kundi kanino? Sa Panginoong Hesukristo lamang. Kung ikay mananampalataya sa Kanya, ibig sabihin tatalikuran mo ang iyong kasalanan at mula ngayon ang pamantayan ng iyong buhay ay ang sinasabi ng Biblia, yun ang pananampalatayang nakapagliligtas. Yun lamang ang tangi nating pag-asa na dapat laging pinapaalala sa mga Kristiyano. Napakayaman po ng pag-asang meron tayo. At ang pag-asa pong ito ay hindi pag-asang pwedeng maganap o hindi pwedeng maganap. Kaya nga pag-asa di ba? Yung po yung definition ng hope ng mundo. Pwedeng maganap, pwedeng hindi, alaswerte. Yung pag-asa po na ito na tinutukoy ng Biblia ay isang pag-asang tiyak. Isang pag-asang tiyak na ikaw ay manampalataya sa Panginoong Jesucristo, ikaw ay maliligtas at darating ang Panginoon na ikay babalikan niya at ibibigay niya sa iyo ang buhay na walang hanggan. Yun yung pag-asa na meron tayo. Naalala niyo po ba ito, church?
Kaya nga every Sunday, may nagsabi sa akin dati, si Pastor Eli, pag nagpa-preach, palagi nalang paulit-ulit yung gospel. Alam niyo bakit paulit-ulit? Kasi paulit-ulit din nating nakakalimutan. At pag nakakalimutan po natin ang gospel, doon po tayo nagkakaroon ng tinatawag na kawalan ng pag-asa. Pinapaalala po sa atin last na preaching na kung saan ang pag-asa natin ay isang pag-asang tiyak na kay Kristo, na pag-asa po ng lahat ng mananampalataya sa Kanya lamang. Kaya nga po, anong application ngayon nito na tayo po ay mayroong nananaga ng pag-asa na ito? Sasarilinin ba natin ito? Sa ating po binasang talata, makikita natin yung application. Ano yung application? Yung nananaga ng pag-asa na ito ni Pablo ay kanyang ginamit upang isulong ang Ebanghelyo. Kaya yun po yung pamagat ng preaching po natin sa umagang ito. Abounding in hope and advancing the gospel. Nananagana sa pag-asa at isinusulong ang Ebanghelyo. Hindi po natin ipagdadamot ng Ebanghelyong ito. Ito po ay atin pong ipabahagi, atin pong isusulong. Yung sinasabi pong gospel. Alam niyo po sa Amerika, mayroong tinatawag po na grupo, yung Barna Institute, or sila po ay ginagawa nila ay nagsa-survey. This is a Christian group in the US. Wala akong makitang ibang Christian group na nagkakaroon ng mga ganitong tinatawag na survey. No? Wala akong makitang iba kundi sa US lang. Kasi primarily, ang US is a Christian nation. No? At sa kanilang pag-aaral, alam niyo po ba, ang pag-aaral na tinignan ko is yung pag-aaral nila sa mga Kristiyanong kabataan sa loob ng iglesia. Alam niyo, ayon sa kanila pong research, ayon sa kanilang survey, that 60% ng kabataan sa loob ng church, ang kinikilala po nila na influencer sa kanilang buhay ay yung mga social media personalities na. Kasi imagine din, sabi ng Barna, ang isang kabataang Amerikano ay naglalaan po ng 4 to 5 hours a day mag-scroll ng social media. And I believe na mas magaling ang mga Pilipinong kabataan. Actually, tayo ay social media capital of the world. Kaya I doubt na 4 to 5 hours lang ang ginugugan ng mga kabataan sa pag-social media. And isipin ninyo, yung mga kabataan sa church, ilang minuto, ilang oras lang sila tinuturuan sa ating Sunday school. Once a week pa yon. Ilang beses nagpe-fellowship ang mga kabataan. Once a month lang yon, na wala pang 3 oras. And ito yung mga kabataan, daily they spend 4 to 5 hours scrolling the social media, kaya ang nagiging influencer sa kanilang buhay ay mga social media personalities. So anong pong nangyayari dito? Nakikita natin na isinusulong ni Satanas ang kanya pong discipleship sa ating mga kabataan through social media. Kaya bakit ko po sinabi ito? Kasi supposed to be tayo ang nagsusulong ng gospel. Pero we're losing our young people. Kaya nga po sa 2027 ay meron pong tinatawag na Lausanne Convention. Ito yung pagsasama-sama ng church sa buong mundo para pag-usapan ng mga bagay pong ito. Actually, naka-schedule po ako sa 2027 sa Brazil para po dito sa Lausanne Convention. Pero kung iisipin nyo, 3 years pa yon. 3 taon pa yon. At ngayon, ang gawa ng kadiliman ay sumusulong. At ang tinatarget ay ang ating mga kabataan. Kaya nga po, yung hope na meron tayong ito, supposed to be ito yung gagamitin po natin to advance the gospel of Christ. Kaya nga si Paul ay tinuturuan po tayo that the proper response of the church to this abounding hope that we have received from Christ is to advance the gospel. Isulong po natin ang Ebanghelyo. And paano natin gagawin ito? We have 3 principles. 3 prinsipyo from chapter 13 to 33 na kung saan ay matututunan po natin. Na maging edification po to sa atin, encouragement, na magpatuloy tayo sa pag-advance ng gospel na meron po tayo. Na atin pong isulong yung nananaga ng pag-asa ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Basahin po natin, balik po kayo sa Bible po ninyo, in verse 13. Verse 13. Yung una po na prinsipyo is rely on God's hope.
Tayo po'y manangan, umasa sa pag-asa na meron sa ating pong Diyos. Sabi sa verse 13, "May the God of hope fill you." Lagi kong dala-dala yung aking inuman ng tubig at madaling maubos ngayon kasi mainit. At pag nauubos siya, nauuhaw ka. Pag nade-dehydrate ka, nanghihina ka. Tama po ba? Kaya sabi po dito, isipin niyo po ito, "May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope." Alam po natin na naisulat po ito ni Pablo na kung saan ang ministeryo niya ay napakahirap. Yung ministry ni Paul, yung kanyang pagdilingkod sa Panginoon, yung kanya pong panawagan ay napakahirap. Bakit? Ang dami niyang sakit. Luwa ang kanyang mata, marami siyang internal problem, deformed siya kasi binato siya hanggang sa namatay na siya, di ba? Binalik lang siya ng Panginoon. Maliit lang po siyang lalaki, nakakalbo. Marami siyang sakit at alam natin mahirap kumilos pag may karamdaman. Mahirap maglingkod pag may karamdaman. Pero si Paul ay nagdilingkod siya sa Panginoon ng buong katapatan. Hindi lang po yun, yung mahirap na kanyang kinakaharap sa kanyang paglilingkod. Ang dami niyang nakanasang aksidente. Ilang beses lumubog yung kanyang barko. Ang kanyang buhay ay laging nasa panganib. Sinusundan siya ng mga nagde-death threat sa kanya. At ganun din po, ilang beses siyang nakulong. Ilang beses po siyang siniraang puri ng mga huwaran, ng mga tagapagturo, na kung saan ay marami pang nang iwan sa kanya ng mga kapatiran dahil sa mga false teachers na ito. Ang hirap ng ministry ni Paul. Napakahirap po. And yet, nakita natin, he persevered in advancing the gospel. Hanggang sa dulo ng kanyang buhay, hanggang sa pagkakataon na siya ipupugutan ng ulo, nakapag-share pa din siya ng gospel sa magpupugot sa kanya ng ulo. He persevered. Tayo, wala naman ditong nakaranas ng ganito, tama po ba? Pero mandali natin ma-discourage. Pero si Paul, he persevered. Sa ating buhay Kristiyano, kapag tayo po ay napakaraming problemang kinakarap sa ating araw-araw na buhay, natutuyuan po tayo ng pag-asa. Hinahayaan natin na yung init noong pong problema na ating nararanasan ay hinayaan nating tuyuan tayo ng pag-asa. At pag nawawala po yung pag-asa, alam niyo ba na ang pag-asa, ang kaakibat niyan, ay ang pag-asa, ay yung tinatawag po natin na pag-asa, ang kaakibat niyan ay yung kapayapaan at yung pong tinatawag na kagalakan, na kung saan ay atin pong ginagamit sa ating buhay Kristiyano upang tayo ay makapaglingkod sa Diyos. Kaya sabi ni Paul sa Roman Church, kayo po ay umasa sa Diyos ng pag-asa na kung saan ay pupunuin kayo ng kagalakan at ng kapayapaan sa pamamagitan ng katauhan at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Yan yung sabi ni Paul. Marami po sa atin nawalan na ng passion in evangelism. Napapabayaan na yung ating pong pagpapahayag ng Ebanghelyo. Alam mo bakit? Kasi natutuyuan ka ng pag-asa na meron kay Kristo. Hinayaan mong matuyuan ka ng problema, ng init ng problema, at matuyo yung pag-asang meron ka, kaya nawala yung kapayapaan, nawala yung kagalakan, nawala yung passion to share the gospel. Sa halip na po tayo ay lumapit sa Diyos at hayaan niyang punuin niya tayo ng pag-asang ito, ay hinayaan po natin na ang problema, ang init ng problema ay tuyuin ang ating pag-asa. Ngayon, kung tayo po ay puno ng pag-asang ito mula po sa ating Heavenly Father, sa pamamagitan po ng redemption ni Christ, sa pamamagitan ng ministry ng Holy Spirit, hindi mawawala yung pag-asa na meron ka at nandun yung kagalakan at kapayapaan sa pagsulong ng Ebanghelyo. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay passionate tayo to share the gospel. Pero we have to admit na may punto sa buhay natin na nawawala. Why? Kasi nagpapabaya din po tayo. We are not letting the God of hope fill us with joy and peace. Napabayaan siguro yung prayer life. Napabayaan siguro yung devotional. At nag-focus po sa kaabalahan, sa kaaliwan ng sanlibutan na ito. Kaya yung unang principle ni Paul, paano po tayo mag-a-advance sa gospel?
Paano po na yung abounding hope natin ay maisusulong po natin ito? Sabi po ni Pablo dito, tayo po'y unang manangan sa Diyos ng pag-asa. Bumalik tayo sa Diyos na atin pong pinagdilingkuran, na kung saan ay siya yung punong-puno ng pag-asa, na bibigyan tayo ng kapayapaan at ng kagalakan sa ating pagbabahagi ng gospel. Una po yun. Rely on God's hope. Pangalawa po na prinsipyo na pinapakita po sa atin ni Pablo, ay basahin ko po yung verse 14, no? Commit to our calling. Magtalaga sa ating panawagan. Sabi po dito, verse 14, to be a minister of Christ Jesus to the Gentiles in the priestly service of the gospel of God, so that the offering of the Gentiles may be acceptable, sanctified by the Holy Spirit. Alam niyo po, ako'y naniniwala na walang iniligtas ang Diyos na walang panawagan. Hindi kayo iniligtas ng Diyos at hanggang doon na lang. Magiging tagapakinig ka na lamang, magiging tagadalo ka na lamang. I believe that everyone here na nasa biyaya ng pagdiligtas ni Kristo, you have a specific calling. Merong panawagan sa iyo ang Diyos sa iyong buhay na maglingkod sa Kanya. Maring iba't iba tayo ng panawagan. Hindi naman pwede lahat usher. Hindi naman pwede lahat ay song leader. Hindi naman pwede lahat ay pastor. May specific calling ka. Meron kang panawagan na mula sa Diyos na sinasabi po dito ni Pablo. Si Pablo nga dito po sa text na ito, siya po ay nagbulay-bulay sa kanyang panawagan na binigay sa kanya ng Diyos. At yun ay to be a minister of the gospel to the Gentiles. Naalala niyo po na nabanggit ko dati, si Jesus, yung siya'y nagpunta dito sa mundo, ang strategy niya, ang ministry niya is focused on the Jews, Hudyo. Pero si Paul, alam niya yung calling niya, specific calling niya, is called to minister to the Gentiles. Kaya nga maraming iglesia na kung saan ay labas doon sa kanyang bayan, maraming mga iglesia ng mga Hudyo ang napaumpisahan sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod o ministeryo. Alam ni Paul yung specific calling niya. In verse 15 to 16, nabanggit ni Paul doon yung kanyang calling from God. Ang tawag doon is priestly service o yung pangsaserdoteng paglilingkod. Pag sinabing pangsaserdoteng paglilingkod, siya yung namamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga hentil. At sa pananaw po ng tao, tingnan nyo although ito mali ito Kasi we can prove right now na hindi biblical yung pagtatalaga ng Santo Papa. That is blasphemy actually. Kasi anong title niya? Siya ay Most Holy Father. Wala namang ibang Heavenly Father natin kundi si Yahweh. Hindi dapat i-ascribe sa Kanya ang tawag na yun. That is blasphemy. Ano pang title niya? The Vicar of Christ. Ba't kailangan pa ng representative ni Jesus? Siya na nga yung perfect high priest natin. Wala nang iba. Bakit niya kukunin yung title na yun? Vicar of Christ. And he is also the mediator. Tagapamagitan. And we know ang tagapamagitan ay ang banal na spirito. Yun yung ministry niya ngayon. Kaya nga, tingnan niyo po, yung position na yan ay hindi biblical. No, in fact, that is blasphemy. Pero itong calling ni Paul, talagang calling galing sa Diyos. He was called a high priest to the Gentiles. Isa siya sa mga apostol na itinalaga para sa mga hentil. At kung titingnan natin, medyo ito pong posisyon na ito sa pananaw ng tao ay mataas na posisyon. Pero ano pong sabi ni Paul dito? Sabi niya ang kanyang panawagan ay isang bagay na hindi dapat ipagmalaki. Dahil naiintindihan niya na ang kanyang ministeryo ay nagagawa niya lamang ito sa kapangyarihan ng Diyos. In verse 17 to 19. So sa atin pong lahat na mayroong calling na gumaganap na ngayon, nagagawa lamang po natin yan dahil sa kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. At para naman po sa mga hindi pa alam yung kanyang calling, ipanalangin mo kapatid. Kasi wala pong iniligtas ang Diyos na walang panawagan na maglingkod. At yan yung sabi ni Pablo, yung confidence niya in his ministry ay dahil sa kumpiyansa siya, hindi sa kanyang sariling kakayanan, kundi sa kumpiyansa siya sa kakayanan ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya si Paul, he committed his life
Hindi na nga nag-asawa eh. Hindi ko naman sinabing wag mag-asawa. Ano po, sabi ni Paul, special calling din yung kanya. Pero he committed his life, binigay niya na yung buhay niya sa panawagan na ito. No? At hindi lang si Paul ang tinawag, ikaw ngayon na nakatanggap ng ebanghelyo, ay merong panawagan ng Diyos sa iyong buhay na ikaw'y maglingkod ayon sa talento at kakayanan na ibinigay sa iyo. Alam niyo, mapalad tayo na tinawag ng Diyos na bilang tagapaglingkod niya kasi hindi lahat ay tinawag. Marami pong tao diyan ang hindi nakakakilala sa Diyos, wala sa biyaya ng pagliligtas ng Diyos, na hindi naglilingkod sa Diyos. Pero tayo ay tinawag na maglingkod sa buhay na Diyos. At marami po sa atin ay ayaw magtalaga ng kanilang buhay sa panawagan ng Diyos. Bakit po? Kasi sinasabi po nila na hindi ako part niyan, wala akong gift, wala akong talent, no? Para kina pastor na yan, para kina elder na yan, para kina deacons na yan, para kina workers na yan, basta ako a-attend lang. I'm sorry to say, kung ganyan ang iyong kaisipan, you're not in the saving grace of God. Kasi ilalagay sa puso mo, kasabay ng pagligtas sa iyo, ilalagay sa puso mo ng Diyos ang maglingkod sa Kanya. Sorry po medyo hard yun. Pero that is the truth. If God saved you, He also called you. And if He called you, He gave you the passion, the desire, the ability to serve Him. Yan po yung katotohanan na sinasabi po ni Pablo dito. Kailangan po tayong mag-commit sa calling na ating pong binigay sa atin ng Panginoon. If you have talent sa music, join our music team. Kung ikaw ay may passion to serve, join our ushering team. Kung ikaw ay mayroong gift sa teaching, magturo ka, kapatid. Marami pong opportunities ng pagtuturo. Kung ikaw ay mayroong gift sa pag-maintain, sa pagbubutingting o pag-aayos ng mga bagay-bagay dyan, ipagamit mo sa Panginoon. Kung ikaw may talento sa pagluluto, ipagamit mo sa Panginoon. Ang punto po dito, lahat tayo ay may panawagan sa Panginoon. At marami po ang hindi nagko-commit ng kanilang buhay, maaaring natatakot, pero remember, ang Diyos ang gagawa sa iyong buhay. Ang Diyos na tumawag sa iyo ay siya ding Diyos na magbibigay sa iyo ng kakayanan na gawin ang kanyang kalooban. Sabi ni Augustine yon, isa sa mga church father natin. Yung Diyos na tumawag sa iyo, huwag ka matakot. Magpagamit ka, maglingkod ka. Ano mang nakikita mo sa church na pangangailangan, maglingkod ka. Kasi bakit? Magagawa mo yan, hindi sa iyong sariling kakayanan, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Huwag tayong mag-intayan. Ang daming ministry opportunities. I believe that if you are in the saving grace of God, you have the desire and the ability to serve Him sa anumang calling na ibinigay sa iyo. Tandaan po natin na ang masaya at may pag-ibig na pagsunod sa panawagan ng Diyos sa ating buhay ay isa po sa mga marka na ikaw ay nasa biyaya ng pagliligtas ng Diyos. Kaya sabi po ni Paul dito, yung second principle na tinuturo sa atin ni Paul, mag-commit po tayo. Nangangailangan po ng mga mananampalataya na magtatalaga ng kanilang buhay, na mayroon pong pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos upang ang ating iglesia ay magampanan yung pagsusulong ng Ebanghelyo. Kaya ito po, mag-isip tayo ngayon. What is my involvement sa church ngayon? Ano po yung aking pagtatalaga ng aking sarili sa lokal na iglesia, sa loob man ito o sa labas? Ibig sabihin ng sa loob, sa paglilingkod natin sa loob ng iglesia at paglilingkod po natin sa misyon. Ano yung nagiging bahagi ko ngayon? Dahil meron pong pangangailangan na isulong ang Ebanghelyo. Hindi ko po kakayanin mag-isa. Hindi po kakayanin ng elders na pipito kami. Hindi po kakayanin ng mangilan-ngilan sa atin. I challenge you right now po na kayo ay magpagamit sa Panginoon. Minsan nga nakakalungkot May mga kapatiran tayo na active po sa mga kaabalahan sa mundo. Makikita mo sa kampanya,
pero hindi mo makita sa discipleship, o hindi mo makita sa paghayo. Sorry po pero nakakalungkot. Supposed to be ang ina-advance natin ay ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Kung ikaw'y nakatanggap ng ebanghelyong iyon, lahat po tayo ay tulong-tulong na dapat isulong ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. At yung panghuli po na prinsipyo na tinuturo sa atin ni Pablo, kung ikaw ay merong if you are abounding in hope, you will be advancing the gospel. Pangatlo po, establish church partnership. In verse 22 to 33, mababasa po natin ito. Pero, hayaan nyo pong basahin ko na lang yung verse 32. Tingnan nyo po yung verse 32. So that by God's will, I may come to you with joy and be refreshed in your company. Isa po sa nakatulong kay Pablo para maisulong niya ang pag-asa na meron siya sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Ang ikatlong prinsipyo kanyang ginawa is he established church partnership. Nagtaguyod siya, ano ba sa Tagalog po yung partnership? Pakikipagtulungan. Tama po ba? Yung bang Tagalog ng partnership, no? Pero may mas malapit na word Siya po ay nagtaguyod ng pakikiisa, pakikipagtulungan. Siya po ay nagtaguyod ng pakikipagtulungan sa iba't ibang iglesia. Paul established a strategic partnership with the different churches in the early church to sustain his ministry. Mga kapatid, hindi naman po sa dinedepensahan ko ang aking sarili. Pero kung nakikita nyo ako'y nawawala, like last week, wala po ako. Dahil tayo po'y nakikipag-partner with other churches. Nasaan po ako last week? Nasa Noveleta ako. May isang church po doon na aandap-andap na. Bakit po? Yung pastor ay, paano ko ba sasabihin to? Yung pastor po ay iniwan ng maraming miyembro at meron pala silang layunin na magtayo ng another church. No? So yung church pong iyon ay discouraged at yung pastor na yun, that is why nandun po ako. And siya ay partner natin sa ministry through CGM. And ipag-pray niyo po siya, no? Yung ito pong pastor na ito. Sabihin ko na lang sa GC siguro po, no? Kasi dahil sa stress na yon, na mild stroke po ulit siya. This week ay namamanhid ang kanyang kalahati ng katawan. Siya po ay volunteer ko sa jail ministry. Sabi niya, Pastor, sa jail ministry ba, pwede bang sa umaga ako para hindi gano'n kayo? Sabi ko, Pastor, manahimik ka muna. Magpahinga ka muna kahit isang buwan. Kasi half of his body is numb. Nakakagalaw naman siya, pero alam niyo pag na-stroke, di ba? Buhat-buhat mo yung... At nakakatuwa po sa pastor na ito, ay nag-prayer meeting pa din nung Friday. Nagluto pa din ng ube para sa children. Sabi ko, Pastor, pahinga ka. Kasi kailangan din ng pahinga ng katawan. Kaya tingnan niyo po. Kaya nung Sunday na yon, timely din naman yung pag-exhort sa church. Tulungan niyo si Pastor. No, hindi porket maganda bihis niyang paglinggo, hindi porket nakikita ninyo na masipag siya, ay hayaan niyo na. 1 Peter chapter 5, meron tayong obligation as members to support yung leaders natin sa church. Because yung leaders natin sa church ay nangangailangan, tao din po iyan. May mga limitations din po yan. Kaya importante yung church partnership. Kaya mga kapatid, kung nakikita niyo po ako na nag-commit sa ministeryo ng CGM as an employee, although siya po ay para-church organization, pero pumapatak din po na nagiging work ko na din po siya. But ginawa ko po ito not just to provide for my family. Dahil alam natin na ang bawat kalalakihang Kristiyano ay responsibilidad mo ang iyong pamilya. Dahil sabi po ni Pablo, kapag pinabayaan mo yung pamilya mo, hindi ka nagpro-provide, kahit nasa ministry ka pa, you are worse than an unbeliever. So bakit po ako nag-commit sa CGM? It is because this is a wise and strategic partnership. Yung pong ating pinagtutulungan na itaguyod na church doon sa Bagong Puok, yan ay bunga po ng partnership natin with CGM.
Nasusustain po yung ministry na yan through that. Nakikita nyo po yung mga materials na literature, good literatures, Bibles, quality Bibles na natatanggap natin. Yan ay bunga ng partnership natin with CGM. Na po. Kaya, kagaya ni Paul, he partnered with other churches. No? Nakita natin yung dynamics ng partnership niya dito eh. Sabi niya nga doon sa partner church niya na Rome, sabi niya doon sa church sa Rome, gusto ko sana pumunta sa inyo eh. Kaya lang, ay marami pa na nangangailangan ng gospel. Kaya hindi ako makapunta-punta sa inyo. Gusto niya pumunta doon dahil tapat na partner ang Roman church sa kanyang missionary endeavors. Kaya sabi niya doon sa letter, ngayon nakaunti na lang, halos wala na ako mapuntahan, dadaan ako sa inyo. Pero tingnan niyo yung ginawa niya. Pero bago ko pumunta sa inyo, nasa Corinto kasi siya noon eh. Andun yung church ng Macedonia at Akaya. Tama nga ba? Basta nasa Corinto siya nung mga time na yon. Sabi niya, magko-collect ako dito ng tulong. Tingnan niyo ha. Si Paul, nag-collect siya ng offering for the Jerusalem church na kanyang susundan na pupuntahan. Kasi bakit? Yung mga church sa Jerusalem, naghihirap dahil nagkaroon ng tagutom, yung iba pa sa kanila, tinanggal sa trabaho dahil sila ay Kristiyano, mahirap na mahirap yung Jerusalem church. At ito po si Paul, siya yung partnership niya, binubuo niya with the churches. Magko-collect muna ako dito bago ako pumunta dyan sa inyo sa Rome dahil pupunta ako ng Spain para doon na tayo magkaroon ng another mission. Bago ko dumaan sa inyo, magko-collect muna ako dito ng offerings, itutulong natin sa Jerusalem church. At pagkatapos yan, from Jerusalem, pupunta na ako sa inyo. Magpa-prayer ako kasama ninyo, magpa-fellowship ako kasama ninyo, kailangan ko ng encouragement ninyo, and parang sinasabi dito ni Paul, samahan nyo na din ng konting donation para pagpunta ko ng Spain, ako ay meron siyang makakasama, at the same time, meron siyang supply. Meron siyang partnership with the churches. No? Nakikipag-partner siya sa mga churches. Yun yung makikita po natin dito na principle na tinuturo sa atin ni Paul. Kaya tayo po, tingnan nyo. If ang CGM is a para-church organization that partners with other churches, alam nyo, tayo mismo sa loob, sabi ko, na-share ko na po ito sa inyo dati, heart ko to dati that one day, hindi na tayo aasa sa CGM. That one day, yung bagong puok, tayo na magtataguyod nun. O ito yung para sa pagkain ng mga bata. Ito yung para sa rent this month. Ito yung para sa anong kailangan dyan. I'm praying na maging ganun tayo. Huwag tayong umasa lang sa partnership with other churches. Kundi tayo mismo ngayon, I believe this is the word of God, na i-desire po natin to partner with our local church para sa gospel, advancement of the gospel. Isa din po sa nais kong i-share sa inyo, yung Dorian Principle. Kasi partnership po ito eh. When it say Dorian Principle, may book po ito eh. Dorian comes from the Greek word na almost parang partnership yung ibig sabihin niya. No? Sabi ni Paul, freely you receive yung gospel. Libre nating natanggap yung ebanghelyo. Kaya libre din natin itong ibahagi sa iba. Pero sabi din naman ni Paul, may pangangailangan ng iglesia. Kaya tayo ay magtulong-tulong upang maisulong ang gospel. Church, huwag niyo pong iisipin na ang ating pagbibigay ay parang binabayaran natin yung gospel. Kaya minsan may ganun eh. Ayaw nang ma-involve sa gawain kasi nagbibigay naman ako. Remember, yung pong partnership, yung po ay hindi po bayad natin sa gospel. Yung prinsipyo pong ito ay aking partnership sa Diyos sa pamamagitan ng mga manggagawa sa iglesyang ito. So hindi tayo nagbibigay kasi sinesweldohan natin si pastor, kasi para yung gospel binabayaran natin, pambayad ng kuryente, ng tubig, ng ilaw. Huwag yung isipin as ganon. Ang sinasabi ni Paul dito, this is a partnership. Magbigay kayo or hindi, ang gospel ay ipapangaral sa pulpitong ito. Ngunit, tinuturo ni Pablo at kanyang pre-practice din sa local church, sa early church, na magtulong-tulong ang mga iglesia upang maisulong ang ebanghelyo. Sa paanong paraan? Sa pagbo-volunteer, sa pananalangin, sa pagkakaloob para sa pinansyal na pangangailangan. Tayo, iniwan na natin yung prosperity gospel eh.
We know that that is not the gospel. We do not give so that we can have more. Ibang-iba ito sa itinuturo ni Pablo. Ang itinuturo ni Pablo dito, you are partners of the gospel. Isipin mo na hindi lang ikaw ay may calling, you are also a partner ng gospel. Kaya yun po yung isa din sa prinsipyo na atin pong makita dito, no? Na ikaw mismo, anything extra that God gives us, maalala natin, ma-enjoy din naman po natin, but maalala natin na ibinibigay yan ng Diyos sa iyo so that you can partner with the advancement of the gospel. Whether material provision man ito, human participation, intercessory prayer, kailangan po yan to sustain the ministry. Makikita natin, di ba, yung mga influencer sa social media, gano'n na lang maglabas ng salapi, minsan sa parang walang mga kabuluhan na bagay, para sila'y mag-trending lang. If they can give those big amounts ng material provision, no? Iniisip ko nga lang kung sa church na ibibigay yon, ang laki ng magiging abot ng gospel, no? Kaya wala pong ibang tutulong sa atin. Walang ibang tatawagin ang Diyos upang mapanatili at maisulong ang ministeryong ito, kundi ikaw, kundi tayo na miyembro po ng iglesyang ito. We cannot advance the gospel by ourselves, kaya kailangan po nating magtulungan, magkaroon po ng partnership sa isa't isa. That is the third principle na tinuturo po ni Paul. Una, paano po natin may susulong ang gospel? Remember, nasa medyo mas nag-a-advance ang kaaway sa atin ngayon. Because of social media, we're losing our youths. Kailangan natin mag-intensify to advance the gospel. At paano natin magagawa yan? Hindi ko makakapag-ano muna dyan, Pastor, kasi dami ko pang problema, hindi ako makakapag-commit pa dyan. Principle number 1, rely on God's hope. Kapatid, hindi mauubos ang problema mo. Pero ang oras para isulong ang gospel ay nauubos na. Palapit na ng palapit ang pagdating ng Panginoong Jesucristo. Kaya huwag mo sasabihin, may problema pa ako, may kailangan pa akong ayusin sa aking sarili. Lahat po tayo, kapatid. May mga problema tayong lahat. Meron po tayong kinakaharap na struggles. Lahat po tayo meron. And huwag po nating hayaan na maging hadlang yan. Alam nyo, pagka ganon, hinayaan nating manalo ang mga alalahanin sa buhay, sa halip na isulong natin ng gospel, we're not relying on God. Kaya tayo po, unang-unang prinsipyo na itinuro, tayo po ay manangan sa pag-asa ng Diyos. Pangalawa po, tayo po ay mag-commit sa ating calling. Tinawag ka ng Diyos. Ikaw. Alam nyo, yun yung babae sa well, naalala nyo yun? Naalala nyo yung babae sa yung maraming asawa? Tapos in-evangelize ni Jesus? Then and there nag-evangelize siya Nakita niya yung gospel, nakita niya kagad yung calling niya na i-proclaim yun sa barangay niya. Kaya hindi excuse na ikay bago sa pananampalataya. Meron kang calling, kapatid. May specific calling ka. At ito pa pala, share ko sa inyo. Alam niyo anong common calling nating lahat? Maring kasi ako, tinawag as pastor. Si Elder Osmond as elder, singing elder. No? Maaring si Ate Sel ay ang ating ingat yaman. Specific yung calling niya. Maaring si Brother Rafi, taga-tugtog, specific calling. Pero meron tayong common calling lahat. Kahit bago ka sa pananampalataya, miyembro ka, ikaw ay elder, ikaw ay deacon, ano yun? To share the gospel. Yun yung common calling po natin. So commit to our calling, yung specific calling and yung common calling natin. Doon sa specific calling mo, tanungin mo sa sarili mo ngayon, at tanungin mo sa Panginoon, Lord, ano bang gift, ano bang pwede kong mai-offer para makatulong sa church? No? Alam nyo, ito, meron akong gustong i-share sa inyo. Yung maaga lang kayong pumunta dito, no? At tulong-tulong natin ayusin yung iglesia. Maganda na yon. Kanina po ay medyo yung harap natin, makalat. So kami ni Ibi unang nakakita, winalisan namin.
Simple lang na ganon. Specific na bagay na pwede natin para maayos yung harapan natin. May ipapakita sa yung Panginoon eh. May talents ka, may kakayanan ka, may lakas ka. Tumingin ka lang sa paligid. Meron kang maipaglilingkod, meron kang calling, meron kang maipaglilingkod sa Panginoon. And siyempre, huwag kakalimutan yung pag-share lagi ng gospel. Commit to our calling. And finally, establish church partnership. I challenge you right now na ikaw ay mag-commit ng partnership sa Panginoon. Lord, ito yung meron ako, I will give this. I'm not buying the gospel, kasi freely I receive the gospel, but ito pong bibigay ko sa inyo is my partnership so that I can advance the gospel. Tulong-tulong po tayo mga kapatid. Nawa po ay makita natin na yung mga ibang churches na nakikipag-partner sa atin, like Pastor Jim Robinet ng Chapel Library. Mga kapatid, kung hindi naman po, ang Diyos ang mapapurihan, pero alam niyo, yung mga partners natin ay hindi lang po local, hindi mga international po. Remember, Chapel Library, direktang nagpapadala po sa atin yan. Si Sir Doug Nichols ng Action International, siyang tumutulong sa ating cemetery community. At marami pa po na nagiging partners tayo. No? So kung tayo po ay may mga ganong klase po ng mga mananampalataya na hindi member ng ating church na may malasakit sa ating ministeryo, I challenge you na ikaw mismo na miyembro ng iglesyang ito ay magtalaga ka, magpartner ka with the ministry of the church. Kaya nga po, wala tayong ibang, wala tayong ibang application, but to let us advance the gospel sa tatlong bagay pong ito na principle by relying on God, by committing to our calling, and by establishing church partnership for the salvation of man and for the glory of God. Isulong po natin yung ebanghelyo bilang iglesia. Nasa matindi po tayo ngayon na kalalagayan, nasa spiritual battle po tayo ngayon. Ang mundo ay patuloy na isinusulong ang agenda ng sanlibutan. Tayong mga iglesia, tayong church, ay dapat po nating isulong ang ebanghelyo ng Panginoong Kristo na siyang tanging pag-asa ng lahat ng tao. Hindi po natin dapat sarilinin ang pag-asang ito, ibahagi po natin ito sa ating mga mahal sa buhay, kaibigan, mga kasamahan, ating pong mga kapitbahay, nasa kapaligiran. Bilang iglesia ay pagtulong-tulong po tayo sa advancement of the gospel by the abounding hope that we have in Christ. And this we do by God's grace, by the power of the Holy Spirit, for the joy of our salvation in Christ, to the glory of God alone. Tayo po sumandaling tumayo at magkaroon po tayo ng response hymn sa umaga pong ito. Awitin po natin yung My Hope is Built. Is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness veils His lovely face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His oath, His covenant, His blood
Support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, hidden is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When he shall come with trumpet sound, oh, may I then in him be found. Blessed in his righteousness alone, boldness to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Ay po'y manalangin. Salamat o Diyos sa muling pagpapaalala niyo sa amin na ang buhay sa mundong ito ay temporal lamang at meron po kaming pag-asa, nananaganang pag-asa ng buhay na walang hanggan sa Panginoong Jesucristo. Kami, Lord, ay humingi ng kapatawaran sa inyo po sa aming mga pagkukulang, sa mga bagay, Panginoon, na tinawag niyo po kami na gawin. Patawad, Panginoon, kung kami man po ay nadadaig po ng mga pagsubok, kung kami, Panginoon, ay nalilibang ng mga bagay sa mundo, at nakakalimutan po namin na dapat po naming isulong ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo sa aming pong buhay. Dalangin ko, Panginoon, na amin pong napakinggan sa umagang ito ay magsilbi po na kalakasan at magsilbi po, Panginoon, na katotohanan sa aming pong buhay. Upang, O Diyos, kagaya po ng sabi ng himno, na sa iyong muling pagbabalik, nawa kami ay madatnan mo na nagtatapat. Na nasa init, Panginoon, ng pagdilingkod, nasa kagalakan po ng pagsunod, at nandun, Panginoon, sa pagluluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Salamat, O Diyos, dahil alam po namin na ang iyong salita ay naging pagpapala sa aming kaluluwa, naging kalakasan po sa aming pananampalataya, at naging kagalakan po sa aming pagdilingkod. Kaya sa iyo po namin binibigay ang mataas na papuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdakila aming Ama. Sa pangalan po ng aming natatanging pag-asa, ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, lahat po ay magsabi ng Amen.